There was a time when clothes were washed by hand. Once they were clean, they were hung up on a clothesline to dry. It didn't need to be said, but people knew. You don't air out your dirty laundry like you don't air out your family's secrets. We're changing that narrative. The I Dare to Air project was created by Andrew Chow's vision to display local survivor dresses and experiences with domestic violence. This is one woman's story. Noong ako ay nasa Pilipinas pa, masaya ang buhay ko. Kahit napakahirap ng trabaho, tila ba lahat ay nakakayanan. Maaring dahilan sa alam kong nariyan lang ang aking pamilya at mga anak na nagpapasaya sa akin. Nang ako'y walang tigil na sinaktan at pinagmalupitan ng ama ng aking mga anak, napagdesisyonan kong umalis at buhaying mag-isa ang mga bata. Simula noong ako'y 10 taong gulang pa lamang, natuto akong mamuhay mag-isa dahil sa pag-abandona sa aming magkakapatid ng aming itay. At upang masustentuhan ang pangangailangan ng pamilya, kinailangan naming umalis ng inay at pumunta ng Maynila para magtrabaho. Nang makaraos ako sa buhay, ngayong may mga anak na ako, tanging ang mahal na Diyos na lamang talaga ang sandigan ko sa lahat ng problemang dumarating sa akin. Sa Kanya ako kumuha ng lakas at Siya lang ang nakakaalam ng isip at damdamin ko. Noong makilala ko ang aking dayuhang mapapangasawa noon sa Pilipinas, ang buong akala ko siya na ang makabubuo ng pamilya ko na sa wakas magkakaroon na ng totoong magmamahal sa akin at makatatanggap sa aking mga anak. Ayon pala ay iba naman ang layunin niya. Walang humpay na panggagamit ang ginawa niya sa akin para sa pansarili niyang kapakanan ang kinahinatnan. Naniwala ako sa matatamis niyang salita at mapanlinlang na mga pangakong napako rin naman. Maniwala man ang iba o hindi, tunay ko siyang minahal ng buong puso. Kahit pa malayo ang agwat ng aming mga edad, sa paniniwalang malinis at tunay ang kanyang intensyong mahalin ako. Dahil nga sa agwat ng edad namin, ang akala ko hindi niya ako magagawang gawan ng masama at lokohin. Iyon naman pala ay isang malaking pagkakamali. Ang akala ko ay maninirahan kami ng tahimik sa piling ng isa't isa. Ngunit ibinahay niya ako sa tirahan ng kanyang mga magulang. Wala naman sanang problema kung saan man at kung sino-sino man ang makakasama namin. Subalit, kung ako'y tratuhin ng kanyang nanay ay purong pagmamalabis. Tinrato nila akong para nilang alipin. At kahit pa noon ay pinilit kong intindihin na dahil lang yon sa kanilang katandaan. At hindi lang yon. Napag-alaman ko ring mayroong kalaguyo ang aking asawa dito sa Estados Unidos at maging sa Pilipinas. Ako'y kanyang binaboy at hanggang sa hindi ko na nakayanan ang lahat, pinapagdesisyonan ko na umalis at mamuhay mag-isa. Pinipilit ko ang sarili kong makayanan ang buhay sa bansang ako'y dayuhan. Bansang sa kabilang panig pa ng mundo at libo-libong milya ang layo sa aking bayan. Napakasakit at napakalungkot. Ni wala man lang akong ni isang kamag-anak o kapamilya na matatakbuhan. Pero ganun man ay tibay at lakas ng loob ang nagpapatatag sa akin, alang-alang sa inaasam at pinapangarap kong magandang buhay para sa aming mag-iina. Nagmamahal, Ate.